Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Friday po ngayon, May 1, kahit po holiday, Labor Day, live na live po napapanood ninyo ang ating palatuntunan. Masayang Friday, masayang Labor Day, Nelson! Masayang Friday, Labor Day, Jen, at sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung nasa mga ibang bansa. Yes, kasi lagi sila nakasubaybay sa atin para alamin ang latest sa Pilipinas. Welcome po sa Saganang Mamamayan. At Friday po, kahit nga po holiday, Senador Rodante Marcoleta. Sen, masayang hapon po sa inyo. Masayang hapon po sa ating lahat, Jen, Nelson, at sa ating mga taga-subaybay. Labor Day nga pala ngayon. Yes po, baka may mensahe pala kayo sa mga manggagawa, Sen, ano ha? Oh. Oo naman, yun nga dahil nga sa Labor Day ngayon, ngunit Labor Day nga, Opo. nakasadlak naman ang bansa natin sa isang kaawa-awang kalagayan dahil nga sa mga nangyari. Totoo. Alam naman ng taong bayan ito. Kaya parang nakikita ko na sa ating mga manggagawa na hindi lang doble kayod ang gagawin. Ay, opo. Ngayon, ang problema doon, gaanong effort pa ang dapat niyang gawin para sa ganun ay yung problema ang nakabalot sa kanilang mga tahanan o komunidad kahit papano ay maibsan. Yun. Kasi nga, mabigat ang pagdadala ng buhay ngayon. Dati po, nung bata-bata ako, ang lagi ko narinig sa mga manggagawa, isang kahig, isang tuka. Ngayon, Sen, mukhang hindi na isang kahig, kundi 3 kahig, wala pang tuka. Yun po ang sitwasyon ngayon. Ilang kahig kaya para Yan. kahit papano ay magkaroon ng tsansang makatuka. Ito yung usapan ngayon eh. Oho. Naalala mo pati sa aming mga pagdinig, lumalabas yung mga kataga na hindi ko naririnig sa mahabang panahon dyan eh. Opo. Yung sinasabi nilang Bill Shack. Bill Shack. Oho. Alam mo dyan, inulit ko doon sa isang pagdinig namin nung isang araw. Nabigyan ko ng halimbawa nga yung isang bank manager ito, Jen, ha? Nelson. Oho. Tagapilang na maraming pera yan. Ibig sabihin, hindi siya pangkaraniwang empleyada. Opo. Babae yun eh. Siguro kung mo siya babae, siya yung nakakakita ng pagdadala ng bigat ng buhay. Kasi nanay siya eh. Nakalain mong siya yung unang nag-complain sa akin dyan. Ganun po. Oho. Yung pagpasok ko mismo ron, dahil meron lang akong mga ilang mga dokumentong gusto sanang bigyan ng kaayusan dahil yung aking mga files hindi ko na... So naisipan kong dumaan muna ron para yung mga files maayos. Ang sanang inaasahan ko, yung unang babati sa akin sa hirap ng buhay, yung security guard dahil siya yung una eh. Opo naman, oo. Pero nung makita niya ko, nakuha pa niyang ngumiti eh. Pero pagpasok ko, yung talagang mismong manager. Bank manager pa. Sabi niya, Sen, hindi ba natin talaga may bababa ang... bakit kanya biglang ganito kataas kanya yung ano? Bill Shack talaga, sir. Alam mo, sa unang pagkakataon, hindi ako nakasagot eh. Pangkaraniwan, may isasagot ako eh. Opo. Kaso, alam ko yung pinagmumulan niya eh. Yun lang muna, araw ng manggagawa. Opo. Sana'y mabati natin sila dyan, ano? Oho. Na lalong pagsisikap siguro sa ilalim ng napakabigat na sirkumstansya na pinagdadaanan ng bansa natin. Yun, din. Naalala ko tuloy yung napanood ko isang araw, yung talk show, nung tinanong kayo, may pag-asa pa ba, Sen Marcoleta? Oo naman. Sabi. Ayun, oo. Ayaw kong sabihin na wala. Meron naman talaga. Yan, oho. Pagsama-samahan lang natin at pagtulong-tulungan nating maibangon ang ating bansa. Oho. Nagkaroon na sana ng pag-asa, Sen. Ngayon na-realize ng tao pala, Nelson, ang Pilipinas napakarami palang pera, kasi nilagay daw sa ilang malete. Nilagay sa ilang maleta. At napunta sa ilang tao lang, Sen. Na dapat pala yun sa mga manggagawang Pilipino. Sa mga biruan nga namin kung minsan, kahit na yung mga ibang biro na hindi na uungkat kahit kailan. Opo. Gagawa raw siya ng panukalang batas na ipagbabawal na yung pagmamanufacture ng maleta. Naku. Sasabog ho yan. Ibaban na daw. Alam mo, nasasabi lang nila yon dahil sa nakikita nilang napakalaking kaugnayan ng maleta Yan. sa problemang dinadala ng bansa natin ngayon. Oho. Nako.
Mabuti pa nga rin yung maleta, napuno ng pera, Sen. Pero yung kamay, yung bulsa ng taong bayan, parang walang pera na mailagay. Oo nga eh. Di ba? At kaugnay niyan, meron pang napipintong inflation rate, Jen. Nako. Sen, ha? Oho. Ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, baka pumalo daw ng 5.6 hanggang 6.4% ang inflation. Ano ibig sabihin nun? Kung ikukumpara nung Marso, 4.1 lang eh. Oho. So mataas po ito. Ito'y ano pa lang nila, projection, Sen, ha? Ang target kasi, Jen, para Nelson, hindi masaktan ang pangkaraniwang mamamayan. Yung inflation natin makontrol, hindi sana dapat tumaas ng 2.5%. Ganun na po ba? Pangkaraniwan, yun ang programa ng gobyerno. Tama naman yung kinakailangan. Yung general trend ng prices. Opo. Dalawa kasing klase yung inflation, kaya na pinag-uusapan natin yung banner at saka yung core. Opo. Ang pinakamahirap dito yung banner inflation. Banner inflation. Dito nakapaloob yung pagkain, yung pangunahing pangangailangan, Opo. yung at saka yung petrolyo at saka crudo. Opo. Ito yung volatile na volatile. Nagkataon na yung pagkain, ito yung pinakamalapit sa sikmura ng tao. Opo. Kaya ito ang pinakamahirap talagang sansalain o pigilan. Yung core, madali yan eh. May konting may problema niya pero madaling solusyonan niya kaysa doon sa banner. Yung inflation na banner, may kasangkot ang pagkain na dikit-dikit sa crudo at saka yung petrolyo. Oho. Kaya kung aabot ka mo, 4% to 5.6 to 6.4. Baliktad dito nga sa team. Parang 5.6 to 6.4. Ayaw kong pag-usapan niya kasi lagim yan eh. Lagim. Alam ko ang magiging ano yan. Kaya sana ni sa panaginip huwag sanang mapunta doon. Kaya palagi ko sinasabi, nakasadsad tayo sa ganitong kalagayan. Huwag na tayo magtalo-talo. Pagtulungan na lang natin kasi ang taong bayan, in the final analysis, sila talaga ang nasa kawawang kalagayan dyan. Oho. Naku, di samantalahin ko na pala sa inyo punto kasi nailatag natin, araw ng mga magagawa. Nelson, ano ha? Tapos ito, sa halip na ang labor, ang mga magagawa natin ay masaya, at pagkatapos O hindi ba pangkaraniwan pag dumarating ang ganitong mga Oho. Pagkakataon, celebration, opo, pagdiriwang. Labor Day, oh. Kasi nga, binibigyan kasi ng kahalagahan naman ang contribution ng isang manggagawa. Oho. At tama naman yun. Walang didebate sa yun. Opo. Pangkaraniwan na ang pamahalaan ay talagang kahit na anong pabuya lang, kaya token, at nagsasagawa sila ng isang kaparaanan para mag-celebrate talaga eh. Opo. Pero paano mong isa-celebrate ito eh? Ayun na nga po eh. Para kang nag-celebrate na meron namang nakaburol na Ayun, hindi magandang kaanak mo. Ganun eh, ganun na nangyari. Opo. O halos patawirin na ang kanyang kalagayan. Mas lamang yung dalamhati sen kaysa magsaya. Oo, yung ganong sitwasyon, paano mo isa-celebrate ang isang milestone, isang pangyayari na palaging ginagawa ng isang pamahalaan, Oho. kung ganito naman ang kalagayan ng bansa natin. Ayun. Katulad nga, sabi mo, isang pamilya, may nakaratay. Yan, opo. Halos di natin malaman kung babawian na ng buhay ito. Magsa-celebrate ka ba, Nelson? Wala. Hindi po. Mukhang iwanan mo na lahat ng celebration na yan. Ano? Kaya pag sinasabi nyo naabot ng 6%, sasabi ko, Diyos ko po, huwag naman po sana. So yun pala yun. Kasi sa mga pangkaraniwang tao siya, baka sa 6.4, 5 point, ano ba, hindi naman namin naintindihan. So ganun pala siya. Pagka umabot na yun, lagim na po yun. Iba yun. Laging pala. Nung bata ako, meron pa magat sa radyo. Radyo lang kasi noon. Wala pa. Opo, nako. Yung television, nako. Bihirang-bihira po yun. Kukunti lang ang television Alam naman ni Nelson yun Nauna, At saka nauna ka naman sa akin Makikinood ka, Sen. Pagka ang bahay, yung pintuan, maraming tsinelas, Ayun, may TV. May TV yan. may TV yan. Yun ang batayan mo. Pero yung mga walang TV, may radyo Pero sa radyo na Opo, merong isang programa sa dyaryo. Sa radyo. Sa dyaryo. Sa sa radyo. Opo. Inabot mo naman si Johnny De Leon, di ba? Ay, opo. Oh, di ba yung unang pagkatapos nung programa ni Johnny De Leon, Opo.
ano pa, lundagin mo, baby. Lundagin mo, baby. Opo. Pagkatapos, alas 7. Nakakatakot Di na. ba? Hindi, si Ben David yun. Si Ben David pa. Oo, hindi. Di ba? Yung pusong bakal. Ayan. Pusong bakal. Susunod doon, gabi ng lagim. Yan. Dapat hapon na yan. Yung nakakatakot. Ang mangyayari dyan, kung ako'y nakikinig doon sa medyo malayo-layo, Opo. alam mo naman yung baryo, alam mo yung ang meron lamang mga ilaw na kukuti-kutitap, yung poste ng poste sa kalsada. Opo. Kung nagkataon yung may radyo, gabi ng lagim kasi, May alulong pa yun eh. oh, May alulong pa na. nandun sa malayo, ang problema yung pag-uwi mo. Ha? Yun. So, nakikinig ka. Ngayon, sabi ko, paano kaya uuwi? Yung mga kasama ko na, uwi na tayo. Gusto ko nang umuwi. Kaya ako sinasabi, yung gabi ng lagim. Puro kalagiman yung... Lagim mo yun, Yung lagim na idudulot ng inflation na to. Tsaka yung takot sa tao. Saan ano? Kaya, alam mo, bago ko uwi, tinitingnan ko yung bus. Yung bus kasi, halimbawa, Philippine Rabbit, o kaya, may Philippine Rabbit pa nun eh. Ganun ho Para ba? malaman ng kababayan natin na talagang dinaanan natin to. Pantranco, La Mallorca, galing ito ng Baguio eh. Aha. Na-estimate ko yung kanyang ilaw. So, pag tumakbo na ako ng ganito, Sasabayan bago niya ka maabutan, nandun ako sa bahay namin. Kasi ang dilim eh. Ayun pala. Gabi ng lagim eh. Nakakatakot talaga. Sigali So na. itong sinasabi niyo, kwento-kwentahin natin yung inflation. Sana naman lang, wag sanang dumating sa ganun. Ganun pala. Sana magagawa na kagad tayo ng paraan. Yung paraan na, na talagang papunta dun sa normalcy. Opo. Hindi yung parang palliative, band-aid solution. Mahirap yun. So sa nakakaintindi pala, Sen, ang epekto pala nun, yung damdamin mo, habang ikaw ay, kumbaga katatapos mo lang manood at makinig ng gabi ng lagim. Ganun pala ang takbo na yun. Mabigat. Nervous na nervous ka pa. Kakabahan ka yung pag-uwi mo lang, problema na eh. Isipin mo, ayun yung pantrangko. Nakukuha ko na yung ano eh. Hindi ko alam pero yung sinag niya malakas. Tatakbo na ako parang nag-guide niya ako. Takbo ito takbo. Yun. Karipas po yun. Kung ano-ano na lang pinag-uusapan natin Hindi dito nga, dyan, Sen, baka isa- mamaya pupunta isang na- araw Nakaka-relate dyan yung mga viewers natin, Sen. Marami dyan. At hanggang ngayon, gusto ko i-relate sa isang seryosong pagkakataon, Sen. Yan ang gusto ko habang nag-uusap tayo. Kayo naman kasi may kapasidad na i-relate nyo sa tunay Opo. na pangyayari. Ang tunay na sitwasyon ngayon, Sen, ang ating mga kababayan ay nagpapagibik ng tulong. Kumbaga, ito na kalagayan namin, lugmok kami, tapos may napipinto pang ganyang sitwasyon na para bagang lagim ang darating. Ang mapapanood namin na pinagtatalon-talunan ng aming mga opisyal ng pamahalaan, ng mga mababatas, dapat ang kapakanan namin kung paano kami makababangon. Pero ang halip po na kanilang inuuna ay ang usapin ng impeachment. Sen. Oo nga eh. Kumbaga sa radyo tayo nagsimula eh. Opo. Di ba sabi ko I-drama noon eh. sa dramatize natin. Di ba lundagin mo baby? Opo. Tas pusong bakal. Gabi ng lagim. Opo. Sana susunod yung mga kwento ni Lola Basyang. Ayun. Medyo masaya dun eh. Opo. Ang ibig mong sabihin ngayon, Tsaka kayong inspiring dalawa, yun. Opo. sana man lang mga kwento ni Lola Basyang ang susunod. May pag-asa sana. Dahil gabi ng lagim ang ano eh. Nalagim na tayo. O baka mamaya yung iba na namang susunod naman na pakikinggan lagim na hindi na kaya ng tao ito. Mukhang hindi ganun, Sen. Kasi nakikita nila, parang hindi sila ang inuuna, Sen eh. Parang, kumbaga, ito na nga, may sakit na, may critical na, nervous na kami, lagim na yung pupuntahan namin. Parang, sa halip na unahin na kapakanan namin, parang hindi po ganun na nagiging sitwasyon, Sen. No, i-contextualize natin kasi nga ninakawan sila. Mabigat ito, hindi lang pangkaraniwang pagnanakaw ito. Kung ang ating bansa ay may tutulad natin sa isang pamilya, ninakawan ng pamilya na parang nasunugan. Walang natira eh. Naubos talaga, opo. Sa ganung kalagayan nila, wala na eh. So, hindi lang sila malungkot. Pati yung kawalan ng pag-asa, makikita mo sa bawat guhit ng mukha nila eh. Totoo po. So, yung sinasabi mo kanina, nasa kalagayan silang napasasaklolo. Sa ganung kalagayan, bigla ngayong umampas na naman ang isang
Isang bagyong napakalaki. Oho. Ito yung oil crisis. So, walang iniwan sa isang hubad na pamilya. Wala na siyang pananggalang eh. Wala na po. Bagsak yung bubungan niya, wala. Oo. Wala na silang masilungan. Tsaka ngayong babanat ito, wala na silang damit. Itong lamig at hampas nitong daluyong na dumating sa panibagong yugto ng buhay nila, doon sila napapasak lolo. Oho. Sa ganung kalagayan, Oho, ito yung- yung pinag-uusapan natin. Yes po. Ano ba nga atupagin natin? Oh, yung mga taong dapat tumulong sa kanila sana, oh. Hindi ba? Yun ho, oh. Ngayon, yung mga taong dapat tumulong, halimbawa, o kaya, maski lamang doon sa kanilang sa kanilang pamilya na lang, halimbawa, Ayan, sa sila kanila. mismo, oo. Okay, tayo muna, magtulong-tulong na tayo. Oho. Ang uunahin mo ba, ay, ito kasi kapitbahay natin, di pa, bagsak tayo eh. Oho. Yung tatay natin nakaratay eh. Ano, Naghihinga- dadalhin ba natin sa naghihingalo ospital? itong si tatay. Ultimo na ito eh. Opo. Ayaw mo naman, hindi ko sinasabi na wag nating bigyan ng Atensyon, panahon ito. napansin. Opo, oh. Pero, kanya-kanyang kanya-kanyang Priority. ito. eh. Priority. Oo. Oo. Nakaratay ang ating ama. Ano gagawin natin? Di ba, ito muna ang dapat natin gawin. O gusto natin pag-usapan yung away ng ating kapitbahay. Parang yun po ang napapansin ngayon ng taong bayan, Sen. Sa halip na itsugod sa ospital, itakbo sa lalo madaling panahon. So yung pag-aaway sa kapitbahay, Yun ang ang inuna. impeachment. Yes po. Mukhang yun ang inuna nila, yung away sa kapitbahay. At yun ata pinagtunan ng may pansin. punto ka dyan. May punto kayo dyan dahil sa napapasak lolo, nagpapagibik, Oho. nagpapatulong. Bakit ang unahin mo eh? So, parang ang ibig nyo sabihin, parang nakatingin sila ngayon. Ano bang gagawin ngayon itong dapat ang tumulong sa atin? Ayan, opo. Nagpapatulong tayo. Ano bang unahin ninyo? Ano bang unahin nyo? Ito ngayon, ito yung dapat sagutin. Oho. Ano kaya ang gagawin nila, Nelson? At saka kasi, kung totoong kinatawan sila, representative eh. di ba? Representante ng bayan. Dapat inire-represent. Boses ng Oo. mamamayan. Dapat nire-represent mo una yung interest nung constituents mo. Nung mamamayan. Yung pangailangan nila. Oh, yan dapat ang priority, hindi ba, Jen? So, lagyan natin ng konteksto. Impeachment kasi ito eh. Opo. Kailangan maipaliwanag natin, ang impeachment po ay isang mekanismo Yan, opo. na yan po ay talagang nakasulat sa ating saligang batas. Kung meron pong problema na kasangkot po yung mga opisina na nakatukoy doon, Opo. may kaugnayan po kayong mga mamamayan dito eh. Kasi yun pong boto ninyo ay hindi po basta-basta nababaliwala yun. Yes po. Kaya po ang mga ini-impeach, President, Opo. Vice President, makikita po ninyo mga hindi pangkaraniwang opisina ito. Mataas po. Pinakamataas na leader ng bansa. Doon sa ibang panig naman, yung mga constitutional commissions. Yes. Bakit po ganon din ang paningin? Kasi po sila'y nakalatag sa saligang batas at ang kanilang function ay independent po eh. Yung pong pagiging independent nila ay para sa inyo pong pangkalahatang kagalingan. Para sa taong bayan. Kaya meron pong COA, Ayun. kaya meron pong civil service, kaya meron pong COMELEC. Commission on Elections. Yes Bakit po? Bakit po sila ay binigyan po ng ganong klaseng pananagutan? Ombudsman pala, Sen. Di ba? Kasama rin. Ang ombudsman. Ombudsman, Ito, ganito opo, po yan. opo. Ang COMELEC, halimbawa, para ngayon po ay yung karapatang bumoto mapangalagaan. Yeah. Kaya ginawa po silang independent commission. Importante po kasi yung boto ninyo. Opo. Yes. Kayo naman pong COA, yung paggasta po ng pera ninyo, kailangan may magbantay po. Kaya nakikita po ninyo, ang laki po ng kanilang pananagutan. Yan. Yung ombudsman, yung pong pag nagkamali pong mga kawani ng gobyerno, ay sila po talagang manguusig. So, kung titingnan po ninyo, sa inyo pong kapakanan lahat ito. Civil Service Commission, para panatilihin po yung kawastuhan ng mga kawani, na hindi basta kawani, ay palagi naglalagay ka dyan. So, inyo po lahat yan. Yun pala. Dahil po kayo po ang sangkot dito, itong appointive positions na to, at kayo naman po ay sa elective, Opo. yung Pangulo, Pangalawang Pangulo, Oho. at saka po yung sa Korte Suprema, Yan. kasi sila naman po ang titindig para sa pangkalahatang hustisya
na kinakailangang ipataw sa lahat ng mamamayan. Yes po. Kasangkot po, ganun ka-importante po kayo, kaya po ang ginamit pong pamamaraan, kung sila po yung nagkasala o dapat alisin, ay impeachment. Ayun pala malalim Isa na sa alang-alang po kayo kasi ng impeachment. Opo. hindi basta-basta tatanggalin po yung ano ninyo, yung kaugnayan ninyo sa kanila. Ang laki po ng bawat isang kaugnayan nila sa inyo. Pagsiservisyo po lahat yun. Yun pala Ngayon, yun. bakit impeachment? Opo. Bakit ganun? Dahil nga mahalaga po kayo eh. Oho. Ngayon, ito ngayong proseso ngayon, titingnan po ng tao ngayon. Oho. Eh, sino po bang aalisin natin? Di ba? Ayun. Sa ganito pong kalagayan ng bansa natin, sino pong uunahin natin? Yan itatanong. Ngayon, hindi natin maialis sa taong bayan ngayon na magmasid sila. Teka muna. Opo, magbabantay talaga sila diyan. Oo, kami po bang una? Yun ang sinabi mo kanina eh. Opo. Ituloy mo ngayon. Sino yung uunahin? Yun ngayon, kasi ang taong bayan, kumbaga, andito na. Nagpapagibik na ng tulong. Sen, ano? Andito na. Nasa sitwasyong kaawa-awa ng kalagayan eh. Naharap sa lagim. Tapos merong usapin na impeachment, ay mukhang ang mga tao na dapat ni-represent ako bilang isang mamamayan, ay ang inuuna po yung impeachment, Sen eh. Baka naman sabihin nila. Hindi ba kayo nang nagsabi na kung halimbawa may paglabag naman, isa yang pamamaraan para sa ganun ay may pananagutan, di ba? Opo. Oo. Accountability. Oo nga po, pero babantayan po inyo. Oo. Hindi naman po natin sinasabing hindi nyo pananagutin. Pero sa kalagayan po, ano po ang unahin natin? Sa sitwasyon ng bansa ngayon. Ang unahin po ba natin yung pangkalahatang kagalingan? O yung pagbibigay ng karampatang pagpataw sa isang bahagi lamang? Oho. Alin ang unahin natin? Kasi po hindi po natin pwedeng pagsabay-sabayin. Totoo. Kaya ang tanong, sa bagsak na kalagayan ng bansa natin, ang lahat ay kinakailangang magtulong-tulong. Kukunti ang ating kapasidad. Oho. Kukunti ang ating panahon. Kukunti ang ating resources. Para sa ganun, ibangon natin ang madali ng bansa natin. Alin ang uunahin? Ito yung pangunahing tanong dito. Yan. Wala tayong sinasabi na hindi mo pagbabalingan yon. Oho. Ngunit, hindi pwedeng sabay-sabay. Oho. Kasi meron kang dapat unahin. Ito yung punto. Oho. Kung ako, Sen, pagkariwang mamamayan, dapat sasabihin ko sa unahin niyo ako. Lugmok ako eh. Nagpapagibig ako ng tulong eh. Yun yung pagpapanagot natin sa kanya. Isunod na natin sa susunod. Asikasuhin mo muna kami. Tsaka na natin siya panagutin kung meron man talaga siyang nagawang kasalanan. Pero wala tayong sinasabi sa mga participants nitong impeachment. Kung anong boto nila, nasa kanila po yun. Malaya sila, wala tayong comment dyan. Pero ang taong bayan, magkakaroon ngayon ng pagkakataon, teka muna, bakit yun ang inuna mo? Gagawa siya ng paraan ngayon. Inuna ba't hindi ako? Opo. So ngayon, maaaring mag-isip siya na pagka pala sa ganung kalagayan hindi naman pala ako ang uunahin. Teka muna, kailan ba yung susunod na eleksyon? Nako, yun na. Yun talaga. Baka po ito po ay magsisilbing referendum ito. Referendum ng taong bayan yan. Referendum ito. Baka mamaya ang taong bayan hindi lang kumikibo. Oho. Kasi nga, ayaw niya nang kumibo eh. Oho. Sikip na yung dibdib dyan eh. Pakiramdam niya. Itsapuera siya. Ika nga. Oo. Naalala mo ba yung paghahalimbawa ko doon sa isang pagdinig namin? Opo. Kasi nga, ito naman DOE at saka itong ating mga oil companies. Oho. Sinabi ko na nga na ipaliwanag lamang po ninyo kung talaga naman pong katanggap-tanggap ang paliwanag ninyo kung bakit po magmula sa 55 pesos Naging after 2 weeks, 120. biglang lumundag ng 125. Nasa paliwanag naman po yan eh. Oho. Kung yan po ay naipaliwanag natin na mabuti, tatanggapin naman po ng taong bayan eh. Tama po. Maari po nang magsakripisyo eh. Maaring maghigpit pa. Ihigpitan pa lalo yung sintiron. Naunawaan pa siguro Ang problema po, nagigipit sila, nagsisikip ang dibdib, hindi nila maintindihan, bakit from 55, naging 125? Oho. Ayaw po ba niyong ipaliwanag? Yun ang nga umpisa eh. Oho. Tutulungan ko po kayong magpaliwanag sa taong bayan. Yun lamang pagsisikip ng dibdib, kung naipaliwanag natin, yun man lang maibsan, makatulong po tayo sa kanila. Oho. Diyan walang gusto sumagot eh. Wala pong gusto magpaliwanag.
Sa usapin na yan. Ano sa palagay mo, Nelson? Bakit tayo ipaliwanag? Sabi ko, I think you owe it to the people. Oo. DOE, kayo pong nakalagay sa batas eh. Nagpapaliwanag dapat. Oh. Ito po yung sinasabi ng ating Republic Act. Ano na ba yun? 8479 yata. O nagkabalik. Yung tinitawag nating Oil Deregulation Law. Opo. Meron pong remedyong gobyerno sa ganitong mga pagkakataon eh. O tinanong ko, ano po ba yung threshold? Hanggang saan po ba dapat maghirap ang taong bayan para panagutan po ninyo yung sinasabi ng Section 14? Opo. Wala na naman sumagot din ng malinaw. Mahirap po kasi ipaliwanag ito, Sen. Parang gusto na lang sabihin, nakalihim po sa hiwaga ang usapin na yan. Oo nga, bahala ka kung gusto mong ilihim. Pero sa ganitong pagkakataon, gusto man lang ng taong maliwanagan nila. Oho. Baka sakaling, doon sa pagbibigay mo ng paliwanag at naintindihan niya, baka makatulong tayo nila. eh. Baka matanggap nila eh. At ganoon din po sa usapin ng impeachment, Sen. Bakit yan ang inuuna ninyo sa halip na unahin ninyo ang kapakanan ng taong bayan na lugmok ang kalagayan? Di ho ba? Parang hindi ko alam, Sen, kung bakit doon sila nagpo-focus sa halip na ang pagtunan ng pansin ay ang kapakanan ng ating mamamayang Pilipino. Kung ang bansa sana natin hindi sumadsad ng ganito, Ayan. nandun Opo. na ako. Walang problema. No? Mhm. Hindi ba? Halimbawa, Bastante ang buhay natin. hindi naman, halimbawa talagang, hindi tayo bastante, pero hindi naman tayo yung, hindi tayo ganito. Hindi tayo lugmok na lugmok. Ano? Oh, baka sakaling, singa, tingnan nga natin kung ano. Pero hindi eh. Oho. Nandun ang ating bansa sa kalagayan na dapat siyang unahin mo. Ayun. Hinahanap ng taong bayan na sa ganito naman naming kalagayan, kami naman muna ang tingnan ninyo. Oho. Kasi baka maisip nila, teka muna, mapagkukumpara nila eh. Yun ba yung gagawin nyo? Ito ba yung unahin nyo? Paano kami? Oho. Ilan bang gagastusin? May nagsabi yata kung magkano ang gagastusin eh. 28 million yata eh. 27, mga 27 to 28 million. Sino nagsabi? Si Senate President pro tempore, Sen. Doon lang yan sa Senado. Yan nga, Paano pa yung ginagastos ngayon sa House, di ba? May gastos din yan eh. Pero di ba yan? Siyempre. Tsaka pati oras niyan, di ba? Yun na nga. Yung oras na dapat ay ginagawa mo, naghahanap ka ng solusyon sa mga problema, hindi mo nagagawa kasi abala ka sa, di ba? Hindi parang impeachment, hindi parang yung paghalimbawa natin kanina. Nakaratay ang tatay mo. Ayan. Ang Opo. gusto mo, yung pag-aaway niyo, nagagastos ka pa ng ganito. Ayun nga. Oho. Yung paggastos mo dyan, Ayun. dalhin na natin sa ospital. Itakbo na agad natin. No? Baka masalba pa natin ang buhay ni tatay. Parang Hindi ka man ganun lang, dating, opo. hindi ka man pwedeng dapat magsabi na kung halaga na gagastahin mo pa rito dahil nakaratay nga ito eh. Bakit yun ang muunahin mo at gagasta ka pa roon? Yun na nga. Yun ang punto eh. Oho. Kaya kung ako ay mamimili ng magre-represent sa akin dyan, Oo. hindi ako pipili nung ang ire-represent ay hindi yung interest ng tulad kong simpleng mamamayan. Lalong-lalo na sa kalagayan mo ngayon. Ipasas natin yun. Ipasas natin yun. Sa kalagayan ng bansa natin ngayon. Ngayon. Opo, ngayon. Na wala man lang nag-isip na ito yung una mong gawin. Opo. Sad-sad eh. Bagsak eh. Oho. Nako. Ngayon, no, Pag-usapan natin kung ano yung, kung bakit ka nagkabagsak-bagsak tayong ganito. Oho. Pag-usapan natin ng kuryente. Hindi, Sen. Tama, pupunta natin yung punto na yan. Magbe-break din tayo. Pero ang ibig ko lang Kasi, sabihin... Opo. alam mo, inaalis kita sa gabi ng lagim eh. Sige. Ang gusto ko lang ipunto, kailan mo sila boboto? May 4 ba? Hindi. May 4, meron pa. Pero yung May 11. May 11. Ayun. So, sa tingin ko, dito ang taong bayan, idadaan sa parang microscope ang kanilang mga representante Babantayan. kung sino ang boboto ng pabor at hindi pabor, Sen. Ako sa tingin ko, babantay ng ating kababayan. Idadaan sa microscope sapagkat ang proseso ay parang referendum sa kanila. Oho. Dito sila susukatin. Yes. Sa tingin ko, ganun ang titingnan ng mamamayan ngayon. Oho. Okay lang yun proseso naman ito talaga. Yes po yan. Kung may problema talaga, sige gawin nyo. Kaya lang, ang sinasabi natin, gagawin nyo ba ito sa panahong ito ng ating bansa ay nasa sadlak sa ganitong kalagayan? Oho. Alin ang unahin mo?
Ayan. Yan. Tingnan natin sa ating mga kababayan. Wala ba tayong Vox Populi? Nai-ready mo ba yung ating QR code, Nelson? Naka-ready naman. Ayun. Oh. Sige, mag-break lang tayo tapos maglatag tayo ng Vox Populi. Kasi siguro baka sabihin ng mga mababatas natin, baka naman hindi ito pansinin ng taong bayan. Hindi, papansinin po kayo dito. At Subukan nyo. diba? Ako sa tingin ko, ililista mo, ang apelyido mo ay De La Cruz. Sino pa mga De La Cruz na mga kamag-anak nitong tumatakbo pa ngayon? Babantayan ko ito isa-isa. Di ba? Juan De La Cruz, ha? Ikaw pala, may ganito ka pala dito, sa kabila pala, meron ka, Ang tawag kasi dyan, Jen, doon sa mga pag-uusap na ganyan, ang tawag na sa mata, manhid yan eh. Dyan eh. Diba? Ganun ba? Yung walang pakiramdam na, hindi mo man lang mapakiramdaman kung anong gusto ng nire-represent mo. Diba? Eh di para malaman mo, puntahan mo sila. Ayun, tanungin mo Hindi sila. ba representative ka? Yes. Ano ibig sabihin ng representative din? Kinatawan. Kinatawan. Yan, opo. Palaging kumukonsulta, palaging pumupunta sa kanyang nasasakupan. Magtanong, ano po ba ang kalagayan nyo? Ano po bang mabuti nating gawin? Tanong O di ko siguro pagkapunta mo, iho, iha, Ayan. unahin mo muna. Unahin mo muna kapakanan. Hindi mo ba kami nakikita? Kailangan pa ba naming sabihin sa'yo ng diretso? Kaso, kinonsulta lang sila nung bago mag-eleksyon eh. Kaya ang mga botante, babawi kami sa iyo pag darating na eleksyon. nga, no? Yung bang, Kami naman ang babawi sa iyo. kumbaga sa manliligaw, magaling lang nung nanliligaw, ano? nung sinagot sinagot na, wala, bahala ka sa buhay mo. Pero dyan, kailangan nating bigyan ng ng pagpapaliwanag. Opo. Wala tayong sinasabi na ang impeachment ay dapat na ipagpaliban o kung Hindi ganito. po, proseso po Yan yun ay eh. proseso. Yes Ang po, pinag-uusapan lang natin, tamang panahon ba ito? Dahil ang bansa natin ay nasa ganitong kalagayan. Nasa lugbok na kalagayan. Nakalugmok. So, anumang bagay na gagawin mo na hindi papunta sa kanila, Opo. pinatatagal mo ang kalagayan nila. Tatandaan ka ng taong bayan. Tingnan natin. O paano po? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Pakilagay mo sa prompter para may mabasa tayo, pare ko. Ayan. Na ano yata eh. Ha? Babati muna tayo. Yan, Wala yan, nakalagay yan. sa prompter. Oo nga. Magandang hapon muna kay Ate Badet Ora. Ate Badet, ang ating mga kaibigan dyan po sa Tayabas, Quezon. Engineer Badet Ora. Nakatutok na po sa ating palatuntunan sa Saganang Mamamayan. Ayan. Eto na. Ready na. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon ako tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Nako, mababa po ang presyo, very convenient, sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya dun sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede ho kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun Pure Gold Mobile. Sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion, Tiger, Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin, sariling atin at siguradong may FDA permit, nasa tamang timpla at hindi nakalalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Budget talaga na. Importante po, sulit sa budget. Tigre sa tapang, layon sa lakas, Lion, Tiger, Mosquito Killer Coil, lamok, tepok. Ayon. At mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayon. Tuloy tayo sa ating talakayan. Puntahan na natin ngayon ang lalo pang nagpapabigat, nagpapalugmok sa taong bayan. Ngayon dati na pala natin binabayaran, ngayon na natin ito napansin. Ito po yung mga electric bill natin, Sen. Ang dami po, maging sa social media, ito po Biglang biglang taas. bill shock nga po ang tawag nila, Sen. Bill shock.
nakakasyak pala. Ito palang ibinibigay nating libre, diskwento sa mga kababayan nating mahihirap. Akala namin sa kumpanya galing. Yung pala sa taong bayan din pala na nagbabayad, doon din pala nila kinukuha pala ito. Yun nga eh. Kaya bagamat maliliit, kung titingnan mo, sa dami naman nun, Yun na nga po. nakapagpapabigat. Pero ang pinakamalaki doon na talagang kinu-question ko ay yung system loss. Matagal na ito, Jen. Opo. Kapag tiningnan mo yung unbundled items doon na napakarami, yung iba hindi mo na maiintindihan doon eh. Merong tinatawag na missionary charge doon, yung universal charge. Yan, opo. Merong FIT. Yung FIT, yung ano yun, yung tungkol yan doon sa mga renewables. No? Yes po. Field in tariff ang tinatawag, tsaka yung JEAP, nakalagay dyan. Marami yan. Opo. Nasa batas yun dyan, kaya napadadagdag sa ano. Pero ang katotohanan yun, tao ay nagsasubsidize ng lahat ng ito. Halimbawa na lang yung universal charge. Tayo yung nagsasubsidize nung mga areas, yung mga tinatawag na off-grid, wala silang transmission wala lines. po, Nagkataon pa naman yung panggatong doon, diesel. Kaya lalong, nung tumaas ang diesel, sabi ko nga sa'yo, sa mga tweet, from 55 naging 125, makikita mo kung gano'ng adjustment sa elektrisidad. Kaya nagkaroon ng bill shock eh. Opo. Samantalang kung mapapastruck lang, sabi ko nga, kung halimbawa pinastruck lang nila, yung dalawa sa aking mga Panukalang batas, ano? priority bills, Opo. yung tatanggalin natin ang 12% VAT. Nasa pangatlong pinakamalaking cost yung taxes eh. Okay. So generation, transmission, at saka yung tax. Yung distribution, hindi masyadong ano eh. Actually, naniningil lang ang Meralco para sa generation, transmission, ganun pero yung pala. distribution ko, konti lang yan. Oho. Pero yung tax, isa sa pangatlo. Malaki. Pag inalis mo yung 12%, sabi kong ganyan, immediately, talagang bababa. Oho. Kaso, napakabagal ng proseso ng pagtalakay sa mga panukalang batas. Nakikipag-usap nga ako sa chairman namin na sana'y mapagbigyan na may fast track ito. Opo. Yung kakambal nito ay yung pag-aalis ng mga ayuda at palitan na lang natin, sabi ko, nung paraan na palagi kong minumungkahi na ito yung mas equitable, Yes. mas Opo. direkta, na lahat ng mga household, mga kabahayan na gumagamit ng at least 200 kilowatt hours per month, Opo. sila na'y maililibre na doon. Sa equivalent yan, sen, mga Ngayon, 2.5, ano? Sabihin na natin sa average na monetary value na 2,500 Yan, opo. per month. Oho. Para sa akin ay, ayun, medyo natatarget natin yung sektor na dapat doon ang kapuntahan ng mga inimbentong mga ayuda na pagkarami-rami. Ayan, opo. Kasi kung ibibigay, one time lang yun eh. Opo. Kung minsan kinukurap, minsan naman ang daming exclusion errors. Ibig sabihin ng exclusion, yung dapat maibigay, sila yung na-exclude. Hindi sila nabibigyan. Meron namang inclusion, yung hindi dapat na maiyan, siya naman Sila inailalagay. nabibigyan. Opo, oo. Okay. So merong mga errors. Para hindi na magkaroon ng error, sabi ko nga, ito, napakalinaw nito. Lahat ng kukonsumo ng 200 kilowatt hours per month, Opo. yun na. Regularly nasasubsidize. Ang matatarget dito, yung talagang mahirap na mahirap. Kasi, kamukha ng binabanggit mo na, tayo pala nagsasubsidize. Alam mo yung lifeline? Opo. Yung binago, dati kasi 20 kilowatt hours yun ang libre. Alam mo ang katapat nun? Isang bumbilya lang. Lifeline. Na yung nagsindi ka 20 sa loob ng isang linggo. Yun ang 20 kilos per hour. 20. Pero ano po? Tapos in-upgrade nila ng 50. Sabi ko, wala rin ano yan. Maski yung chairman ng Energy Committee, si Senator Pia. Teka muna. Mukhang tama si Sen Dante rito. Yung ba ng 50? Paano yung pamamalansya? Ayun, naku, hindi na. Katulad ko, sabi niya. Sobra na yun. Katulad ko, sabi niya gano'n. Hindi man ako pwedeng lumabas nang hindi man lang na-plancha yung ano ko. Damit niya, oo. O alimbawa, naligo ako, hindi ba ako mag-ano ng... Blower. Blower. Oh, yes. Oh. Sa 50 ba kasama to? Kasi sinabi kasi ng ERC, meron na po kayong 4 na bombilya, isang radyong maliit, isang electric pan. Opo, oo. Okay, paano kanyang 5 yung anak ko? Ibig mo sabihin, paano yung...
Oho. So ilalagay ko sila sa isang lugar, ipaikutin ko doon ng electric. Parang doon ko pinapasok, Madam Chair, sabi ko, yung 200 kilowatt hours. Dito po ako medyo nagkakaluwag-luwag. Oo. Libre pa ito. Ang magbabayad na to, ang gobyerno, pag kinuwenta mo yan, 120 billion pesos lang per annum. Kapalit naman ng Sa isang taon pala, no? napakarami nitong mga inimbentong mahigit na 22 interventions, 600 billion Naku, laki, per annum. kumpara sa- O di nakatipid ang gobyerno, walang corruption, diretso sa tao, walang umeepal na politiko. Yun nga. Sen, itatanong ko, kung ito'y sasagutin na ng gobyerno, mawawala na rin yung lifeline na tinacharge sa mga consumer. Wala na nga, doon na nga ipapalit eh. Kaya So, yung 200 lifeline na yun, ina-amend ko yun eh. Ginagawa mabubura ko na to. 200. Ayun. Oo. Kasi Sen, yung lifeline, sinisingil sa mga, sa atin, di ba? Sa atin din, Tayo ang nagbabayad. nagbabayad. Oh, yes. Dito, gobyerno na. Oo, kaya nga yung Sa halip na ayuda. yung 200 kilowatt hours, halimbawa, ikaw Nelson, bagay, hindi ka naman kasali dito dahil 3,000 kilowatt hours. Hindi, ano lang. Maliit lang kami. Oh. Tatlong aircon mo sa isang kwarto mo, tatlong aircon mo. Kaya Puro hindi ka ano yan? qualified dito. More horsepower Hindi, pa. pag nilagyan ko ng... Lalo naman si Jen. May refrigerator nito eh. Pati yung comfort room niya may refrigerator. Freezer Hindi kayo qualified dito. Ang sinasabi ko, Sige. yung sinasabi ko, yung talagang 200. Tinatarget ko kasi, ito yung 5 million na may hirap na pamilyang Pilipino. Kasama yung middle class siguro dito. Hindi siya kasing middle class. Siguro aabot na ng 200 plus yan. 300 dyan eh. Oh, Okay. Pero meron namang ano sa middle class paminsan-minsan. Kamukha niyang may tolpi. Ayan, si Jen, middle class yan eh. Yan, opo. So may pagkakataon na, tolpi, toll exemption, mga ganyan. Libre, yan Yan ang yan. ano ninyo ng mga middle Okay, class. okay. Pero ito, basic na basic ito. Okay? Maliwanag naman sa Opo. actually ang dami ko napapayag doon eh. Sabi ko ARC, kumukontra ka ba? Hindi po. National Electric Repair, hindi po. Talagang takutan na ito eh. Opo. Mabuti naman walang kumontra eh. Kaya lang hindi naman po pwedeng mapabilis kahit hindi sila kumontra. Kailangan may proseso eh. Tama. Kaya nakikiusap ako, Madam, i-fast track po natin. Ayun. Fast track po natin. Secretary? Yung chairperson ng Secretary, ano, Senadora Pia Cayetano. Oo. Ay, naintindihan naman ni Opo. Ang problema, Sen. Sen, tinututulan yata hindi na siya finance secretary, executive secretary na. Si Ralph Recto. Tutol pa rin eh. Ganun ba? Hindi siya tumutol. Hindi ba? No, siya nga yung unang napapayag ko dyan nung siya ay... Tama, humarap ng budget. Nung Opo. sa budget, siya pa Opo, yung opo. finance. Sabi ko, kumukontra ka ba? Hindi, kanya ko, dadagdagan ko pa nga yan eh. Oho. Nako. Siya yung unang pumanig. Pati yung DepDep. Oo. Balisakan. Oo. Para sa inyo balisakan. Walang kumontra actually. Wala naman. Ay, ba't hindi umuusad sa... Proseso kailangan ni Pastra. Ganun ho ba? Oo. Ayun. Lalo po, Kung halimbawa, isang araw, sasabihin ko na lang kay Sen Pia, palagay ko papayag naman, Sen, alam ko, okupado ka, ang dami mo rin ano, meron pa siyang itong sa mga iba't ibang mga committee. Opo, Marami opo. siya. So kung pwedeng pwede akong magpa-appoint na na vice chair para ako nang mismo duminig dito. Para Kung pumayag siya, mapapadali ko ito. hindi, ang problema, wala pa atang counterpart sa lower house yan. Kasi mukhang Hindi, wala... sa amin, nagagawa yun eh. sa lower house ba? Meron nun? Sa house din, gano'n nangyayari. Gano'n. Hindi lang ganong mainit palang usapan. Hindi, ibig ko sabihin, gumagalaw. hindi, ibig ko sabihin, may counterpart na sa lower house. Oo. Para kung di man mapagsabay, Opo. at least mauna ko, hintayin ko na lang yun sa house. Kasi meron naman katayang kaalyado sa house. Opo. Si Pao, at saka yung murang kuryente pumasok. Opo. Nangangako naman sila na pagtitsagaan namin ngayon. Oo nga, may party list na nga pala murang kuryente yung tawag Pumasok ngayon. si Artiap. Ako nga pala dating gobernur na tsaka dating DA Secretary, Artiap, siya na palang representante ng murang kuryente. Kaya nga, Party sabi list. niya, Sen, sabi niya, pag anuin natin, kako, basta hindi man natin maring mauna kayo, basta kailangan natin pagtyagaan. Sen, kung ito ang pinag-uusapan sana sa House, imbes na impeachment, ang tuwa sana ng mga tao, di ba? Ay, oo. Mapuproseso ng mabilis ito, no, ha? Lalo pa nga sa isang araw narinig ko na kayo kinakapanayam sa ibang himpilan, may nagbanggit na
sa Mimaropa daw, mukhang baon na sa utang, 10 billion pesos ang mga electric cooperatives at hindi na halos napipinto daw yata ang matinding blackout. Sa loob yan ng 4 hanggang 6 na Ayan. buwan lang. Opo, oo. Ang utang nila sa mga independent power producers, ito yung nagbibigay ng kuryente sa mga electric cooperative. Yes po, sa mga probinsya. Oo. Halimbawa, yung Oriental, Ormeco yata ito. Ormeco, Yung yan. isa ay Omeco. Ganyan naman yan eh. Opo. So, Omeco is Occidental Mindoro. Electric cooperatives, yes po. O Ormeco, ito yung Oriental. Yes po. Oo. Ngayon, yung mga IPPs dyan na gumagawa ng kuryente na nagbebenta sa mga electric cooperatives, diesel ang ginagamit. Yun, ang matindi. Diesel. Opo, oho. So, ang daming dapat ayusin eh. Wala silang transmission. Ngayon, ito namang NPC, meron siyang budget na halos 200 billion. Opo. Magtataka ka, ba't hindi mo bayaran 10 billion lang? Pag hindi mo binayaran yan, hindi naman ganun kahaba ang PC ng mga IPPs Opo, na yan. tama. Magro-rotational brownout yan, blackout. Mas malaking problema yan. O ganito na nga. Ganito nga lang tayo. Gaganyanin mo na naman yan. Lalo papahirap ng papahirap. Ba't nga ba ayaw pananagutan ng Bukod dun sa Napocor? 200 billion na yun, 220 yata, meron ka pang universal charge na kinukontribute. Yung sinasabi ko. Sabi ko nga, sabi ko nga sa ERC, Mr. ERC, wala na ba akong katapusan itong universal charge na to na puro subsidy na lang ang ginagamit natin? Isang araw naman dapat gumraduate na itong mga mahihirap na pati sila. Kaya... Bilsak nga eh. Nung ipalabas ng Meralco, paano hindi magbibilsak? Inilista niya lahat yung... Oo nga. Yun na nga. O ikaw naman ako, may system loss ka. Pati ba naman ako yung local franchise tax mo, ipababayad mo pa. Ikaw naman may kagawa ng ano na yan. Ikaw ang nagpasyang gumawa ng ano eh. Kaya tuloy hirap na hirap si Chairman Francis Juan. Isa yan sa pinakamatagal sa ERC. Sen, director pa lang, kilala ko na yan. Pero ngayon, Hindi na-realize naman niya. matagal yan. Opo. Yung nung assistant pa siya. No? Yes po, dati na po yan. Diyan sa ERC talaga eh. Dahil nga maigtingan nga yung pag-uusap. Oo. Yung Juan ang apelyido. Opo. San Juan ang nasabi ko. Oo. Pasensya ka na ako. Chairperson Francis Juan. Chairman, dahil sa, alam mo, very passionate tayo rito dahil nga bilsak nga ito. Sir, kanya okay lang naman po yung natawag po nyo kung San Juan. Opo. Marami pong nagsasabi na mukhang santo po ako eh. O sige, kung inaamin mong mukha kang santo, Oho. tawagin, kasi ang pangalan niya Francis eh. Opo. O Saint Francis ka na. Pero sa isang seryosong Sen, malulutas. Kasi parang tagal na nito eh. Malulutas natin kamukha kahapon. Kahapon Opo. ba yun? Ano bang araw ngayon? Biyernes po. Kahapon. Opo. Kahapon. Pinagtatalunan namin yung net metering. Ayan, opo. Ito kasi yung isa sa mga nakapagbibigay ng parang sagwil. Parang ano ito eh. Ito yung nakakasagka. Ito yung hindi Opo. nakakatulong. Kasi isipin mo ako, naglagay ka ng cap na 100 kilowatts. Oho. Merong gumagawa ka ako ng KB system. Ito yung PV. Ito yung photovoltaic. Ito yung mga solar. Opo. Yung iba may kapasidad na makapag-produce ng 500 Mas eh. malaki, opo. Oo. Nadidiscourage siya kasi hindi siya makapag-export sa'yo, hindi mo babayaran. Ayaw kunin ng Ang Meralco. ipoproduce mo ang cap niya 100. Kasi po sir, ito po kasing provision, ang problema ko kanya, itong provision ng Ng batas. ng distributed energy, distributed generation, Oho. parang malayo po siya dito sa ganito, sabi niya. Okay. Alam mo, kako, nasa diskarte mo lang yan eh, kako. Chairman San Juan. Chairman Juan, sabi Francis ko. Juan, opo. St. Francis. Pwede mong yan eh. Kako, pwede mong i-reconcile yan, dalawa na yan. Tingnan mo, paglapitin mo. IRR yan eh. Opo. Pag binasa mo ang EPIRA, yung kanyang intention, yung pinaka-intent, iyan yung ibig sabihin. Ayun. Mabuti po, nasabi nyo kanya, Pwede na bibirahin ko na pakialaman. po. Sige kako, pagka may nagdala sa iyo sa korte, sasamahan kita. Yun ang problema. Sasamahan kita, sabi ko. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, may kaugnayan din yan eh. Kung yan na nakapagbibigay lang sa iyo kako ng pag-aatubili, na ibahin mo, i-expand mo, gawin mong 500, hindi Opo. 100. Ayun. Kaya O sige pala. po kanya, total kayo nagsabi. O yan.
Kaya pala maraming nadi-discourage doon sa net metering. Yung iba po, ayaw daw talagang tanggapin ng Meralco. Sen, eh. Actually, ang tawag net metering. Pero Opo. pagka inanalyze mo, Opo. hindi net metering ang epekto net billing. Net billing. Kasi may nakukuha dun sa ano mo Ito, Yes boss, po. ito yung nakuha mo, ito yung ginano mo. Oho. Sabi ko, teka mo na net net metering. Ba't mo sinasama to? Parang meron ding nadi-discourage. Kasi parang may nababawasan din Ayun. doon sa na-export niya. Oho. Sabi ko, ayusin mo to. Pagtulungan natin. Ako palaging ganun Kasi marami akong kakilala, di ba, ano sila sa Meralco, Nelson, ano? Kasi sobra-sobra, lalo pag ganito pa, mainit. Ayaw daw kunin ng Meralco, Sen, eh. Kasi dapat, kung magkano ikikita nila, ibabawas doon sa billing Sa mo. billing, oo. Dapat bababa na yung minus kasi. Ibabawas mo. Kaya, ang mga nakasolar daw po, malaking bagay na bumababa yung kanilang bill, buwan-buwan. Pero yun nga po, Sen, pahirapan daw po para makapasok. Oo nga, pero sa ibabaw ng lahat. Opo. Kasi, after 1 month, inanalyze namin, anong ginawa? Tinanong namin, ano ang report mo? Opo. NEDA. Ano yun? DepDep. Dep, opo. Alam mo, yung report niya pag binasa mo, ikinuwento niya lang kung ano yung ginawa na response ng bawat agency. Aha. Sabi ko, ito ba ang in-expect namin na report mo? Sabi ko, na magkwento ka lang kung ano yung... Ginawa. Kung anong Pinag-connect mo lang. Oo. Tapos sinabi mo na, okay, sinabi na sinuspend ng... Ito bang pag-suspend ng operations ng WSM galing sa inyo? Hindi po. Kinuwento mo lang Kinuwento mo lang ang individual nangyari, responses ng bawat ahensya ng gobyerno. Sang-ayon doon sa nakikita nilang pangangailangan ng iba't ibang sektor. Paano mo pinayagan na yung WSM isususpend? Paano ka ako yung nagbebenta sa WSM? Oo. Di ngayon, hindi sila makakapagbenta ngayon. Problematic na naman yung gumawa ng solar, gumawa ng kung ano-ano, sinuspend mo yung WSM dahil nga may problema. So meron kang ginamot, pero merong uling Meron nagkasakit. naman nagka-problema. Oo. Parang tinapalan mo sa ulo yung may sakit, na naman yung likod, o kaya sumakit ang tenga. Yung mga ganito, ano? Opo. Dapat kayo kasi ang national architect ng economy, Yun. dapat kayo nakatingin. Halimbawa ka, yung Semirara. Ayan, coal. Opo. Bakit ka ako hindi nyo, bakit hindi nyo isangguni? Bakit hindi nyo ikonsulta? O kaya i-suggest, i-recommenda Opo. na huwag na i-export yan. Sa panahong ito na kailangan natin ng panggatong, wala na nga, net importer nga tayo ng petrolyo. Meron tayong panggatong na napoproduce sa Semirara. May coal tayo eh. Ibinebenta natin. Oho. Pwede naman natin tayo na muna. Hindi nyo ba pwedeng sabihin na, moratorium, dito muna natin gamitin. Saan naman kayo nakakita? Wala na nga tayong pagkain. Okay? Opo. Ang pagkain na lang natin Dilis. ulitin mo. Dilis Ito na nga lang. Ini-export mo pa. Yung kalahati, export mo pa. Wag naman ganun. Wala na nga Aha. Alam mo, maaring nagkukulang na tayo sa paghahalimbawa, pero hindi na natin malam paano natin ipaghahalimbawa, maintindihan lang nila ang kalagayan ng bansa natin. Mukhang payag naman po si Ginoong Consunhisan doon sa proposal na Kasi ang katwiran naman ng DOE noon, sir, kasi po kaya natin na-export, Opo. mababa po kasi yung calorific value. Alam mo nga ako, Oho. miski ka ako yung batang malit, hindi maniniwala sa'yo. Ganun po ba? Oho. Kung mababa ang calorific value ng coal natin, ba't na ibebenta natin Bakit sa ibang binibili? Bakit bansa? binibili sa Ibig abroad? mong sabihin ka ako, Oo, yung nga po na. bumibili, Oho. ha? Mas maunlad tayo kaysa sa kanila. Ang hinahanap nila, low calorific. Maunlad sila kaysa sa atin. Oo. Pero binibili nila. Oho. May kausap nga ako dito eh. Hindi siya nagbibiro. Sen, sabi niya, sabihin mo lang sa kanila na ibenta nila rito. Kaya kong bilhin lahat ang kanilang may puproduce. Ayun, ganun pala. Hindi siya nakakibo eh. Oho. Sabi ko, Deb, ba't hindi mo na-recommenda? Walang makasagot eh. Gusto na nga namin, umalis na ako doon sa meeting na yun. sa bawat tanungin ko, Wala kayong makuha. wala Pati akong nung sagot. makuha ang katanggap-tanggap na sagot para sana malaman natin kung saan tayo papunta.
Kaya pala gusto nila, sana sumakit ang tiyan para makalis. Dagdag ko lang, Sen. Oo. Kasi sa ibang bansa, nabasa ko, lahat ng mga minerals na importante, lalo na yung ginagamit sa EV vehicles, Ayan, electric hindi vehicles. na po. nila ibinebenta sa labas. Talagang sila, kasi nakita nila nagkakaubusan. Pati nga yung mga chips eh. Oo. Di ba? Yun po. Ang ano. Oo, Sa atin, ginagamit- napakarami natin eh. Yung mga minerals. Nickel, or kung ano-ano pa man. Dapat siguro. tayo, ginto nga, binenta natin. Ayun lang. Ayun po. Alam mo, mabalik tayo sa ginto. Oo. Alam mo kung ikaw ay accountant, yung balance sheet mo, ha? Yung asset mo, pandagdag mo doon eh. Ay, Alam mo, opo. maganda talaga yung balance sheet mo. Pambalanse mo yun eh. Ginto yun eh. Totoo naman. Alam mo, oh. kung bebenta ka lang doon, una, kung kinakailangan. Kung kailangan talaga. Pero hindi mo ibebenta lahat. Opo naman. Ang binenta mo halos 30 tonelada eh. Oo. Alam mo, Singapore, nakita ko yung, alam mo, Yung siguro gold reserves nila. 1.2 Oo. metric tons. Singapore na to, ha? Oo. Hindi siya nagbebenta basta. Bumibili talaga siya. Ang Japan. Ganun din. Bili. No? Kasi kailangan talaga ng gold reserves. Ang problema nga nito, Pero tatanungin mo, saan napunta yung pinagbilhan? Saan naka-account yun? Tsaka hindi malaman kung sino bumili sen eh. Palagay mo na may bumili. Ang tinatanong ko na, nasaan yung Saan yung pinagbilhan? pinagbilhan? Kasi pabayaan mo na muna kung sinong bumili. Naibenta na eh. Hindi, kaya Ang tinatanong, kinukwenta ko. kaya tinatanong ni Jensen, kasi nakapagtataka na nung ibinenta, ang baba ng presyo. After Yun na 6 months, Biglang nag-triple. pumalo. Nakwenta nila eh. Oho. Mabuti. Ay, nako. Anyway, hihigop lang kami. Nagpapalpitate po ako sa mga problema ito. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayon mo na mahalagang palala, King's Herbal Plus, the most iconic and trusted brand of food supplement in the market. 100% all natural and organic with 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables. That is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Umiinom ako niyan eh. Order mo nga ako ng 2 botelya ngayon. Ano, ha? Bating muna tayo, Jen, ha? Ayun, okay, importante yan. Oo. Sen mo lang, makabawi-bawi tayo. Pagbati. Hindi, unahin ko na ito, ha? Ay, sige po, sige po. Malayo-layo ito, eh. Tapos papalapit na lang kayo, ano? ha? Opo. Happy birthday kay Brother Jason Mangalindan. Ba? Scan in the local of Burnaby, British Columbia, Canada. Ito yung gusto kong puntahan, Nelson. Alam mo kung bakit gusto kong puntahan yung... Teka, basahin ko rin yung isa. Sige po. Shout out to Brother J. Sikad and all scan of Burnaby, British Columbia, Canada. British Columbia rin eh. Opo. Pero yung pagbati nang gagaling kay Ruby RJY BC Vlog ng Vancouver, Canada. Yo. Vancouver kasi ito, palagi ko napupunta kasi kung pupunta ka ng Las Vegas, Vancouver ang pinakamalapit. Ganun ho ba? Vancouver, tapos diretso ng... Pero itong British Columbia, Canada, Nelson, Opo. alam mo kung bakit gusto ko rin makapunta rito? Opo. Gusto ko ma-practice yung aking French. Eh. French Friends pala ba dyan. Bonjour, mga ganun pala dyan. Yung Monsieur. Bonjour. Buongiorno. Yun lang naman ang gusto ko i-practice. Eh. Monsieur. Kasi yun lang, ang hirap bigkasin eh, di ba? Ang hirap bigkasin eh. Kaya pala doon pumunta si Saldico para mahirapang Sa France? Palagay ko hindi niya nasanay. Kailangan sanayan mo Ay, yun. opo. Mahalata kasi pag sinabi mo. Mahalata ka talaga. Yung pagka, kaya gusto kong practice yun. Monsieur. Bonjour. Di ba? Bonjour. Kung minsan, bonjour. Monsieur o bonjour.
O yan lang naman eh. Ayan. Sige po. Happy birthday din daw po kay baby Kael Ezekiel. Pagbati mula sa Kalihiman ng Oh. Karama, distrito ng UAE. At Ayun. happy anniversary din daw po kay kina Janice at Lloyd Manalo, binabati ng lokal ng Karama, UAE. Ayan. Nangadalo ako dyan, sa lokal na yan. Ganun po, Karama. Ayun. Ang Kuya Ron Aranzaso. Kuya Ron, kamusta po kayo? Magandang hapon sa inyo, ha? Sana ibatiin nyo rin po kami sa inyong programa dyan sa kabilang himpilan. Ano, ha? Hindi pwede. Hindi ba pwede bumati? Pwede yata rin, no? Happy viewing po kay Camelencio Salinas at Mids Laksamana Las Salinas ng Binyan City, Laguna. Ayan, happy birthday po kay Sher Rose Eranista, social media manager ba ng Net25 on. Meron na pala tayong SOCMED manager ngayon? Meron na. Wow! Ay, congratulations pa. Nilabas nyo ngayon natin, yung gold button. Bago tayo magpaalam. Yung Pagmamalaki. yung palagi sinasabi nyo sa akin. Ay, Opo, papakita natin pagmamalaki na. Mamaya, bago tayo Pakita magpaalam natin. sa dumating na po yung ating gold button. 1 million subscribers sa Net25 Meron ba News akong Information naitulong dyan, Channel. Jen? Ay, malaki nako. mong bagay. Kalahati po nun, Sen. Hindi pala kalahati. 75%. 90 na? 90. Opo, 99%. Yung 10% kami lang po. 10% lang kami. Boy, bakit wala naman ako kahit anong premium man lang? Wala pong preview, Sen. Masigabong palakpakan lang po yun. Ito pala, Sen, good news pala. Jen, sabi niya, nakikinig ngayon si dating Congressman at Governor R.G. Valencia ng Oriental Mindoro. Yan. Aba, kung may pagkakataon daw ay makapagkwentuhan kay Sen, may kinalaman doon sa power at energy. Ayun, Barkada natin yan, Jen. Ayun po, Nakasama ko yan sa 13th Congress. Dati rin po pala siyang congressman, ano? Oo. Narinig ko to dati, governor siya ng Mindoro nga po. Ang kanya pong anak ay si Joanna Valencia at nanonood daw po at nakikinig sa ating palatuntunan. Yun po, sige po, one time Gov. R.G. Valencia, opo, makatutulong din daw po sa mga plano ninyo, Sen. May kinalaman po sa power tsaka sa energy. Pero hindi siya governor ngayon. Hindi ha? po, hindi po. Dating naging governor, pero nung magkita kami, 13th Congress, congressman siya. Private citizen ata sa ngayon, Sen. Naggagawa ng mga bahay yan ngayon. Yes po, oo. Di ba? Gusto ko nga pong bumili ng unit Baka Medyo mahal dyan eh. ganun po. Oo, Hindi, medyo- gagamitin ko pangalan niyo, Sen, para makamura-mura tayo. Kahit kalahating unit Sama mo man na. lang. Alam mo naman ako palagi ako nakaalala sa iyo. Yes po, yes po. Alam ko yung kaya mong bilhin. Opo. Ikaw hanggang ano ka lang, hanggang 30 million ka lang. Sama mo ako dyan. 30 pesos pa kaya natin. Then meron sila, alam ko sa Pampanga, gawin ng Pampanga po dinidevelop dyan. po po. Siyang, Opo. Sama ako dyan. Ha? Gov. RG, bayaan niyo po, pag may pagkakataon at malaman din natin yung inyong proposal. Kasi ngayon, sabi niyo nga, kung nagkakatulungan sa problema ng energy tsaka itong power, mayroon mo talagang lulutang na pwedeng solusyon Di po ba? ang dapat kasi dyan, lahat magtulong-tulong. Yan, opo. Walang puwang dyan ang pag-aaway-away. Isang tabi muna natin yan. Yung awayan sa politika, yes. Kasi ang pinaka-importante, iahon natin ang ating bansa sa kanyang pagkakasadlak, sa kanyang kalagayan ngayon. So lahat ng energy natin, lahat ng resources natin, dapat doon muna natin ituon. Yes po. Ito yung tinatawag nating patriotism. Kailangan ang bansa ang ibangon natin. Pagkatapos balikan natin kung ano man yung mga dapat na balikan. At sa aking palagay, maiintindihan ng taong bayan ang bawat aksyon na gagawin kapag ka ganun. Pero hindi sa ganung kalagayan, hindi sa ganitong kalagayan na nag-a-advocate tayo, lahat ay dapat tumulong. Isang tabi ang pag-aawayan, isang tabi kung ano man yan. Ang ipagpauna natin, yung pangkalahatang kagalingan. Bansa na taong bayan ang pinag-uusapan natin Totoo dito, po. Jen. Yun lang ang aking masasabi dyan. Doon tayo makakakita ng pag-asa, Sen, Kaya, Alam ko, yun din ang damdamin ng tao. Kasi Yes po. maniwala ka sa akin, sa dami na nagte-text sa akin. Wala naman akong maisagot talaga sa pangkaraniwan nilang katanungan. Kaya yung impeachment, doon kasi nagkakahati-hati, nag-aaway-aaway tayo sa politika. Ipaliwanag mo yan dyan. Dahil Baka sa akala politika nila nag-advocate tayo, huwag nyo nang ituloy yan. Wala Hindi po, tayong hindi, sinasabing tuloy ganyan. niyo po, Wala tayong sinasabing ganyan. Ang sinasabi lang natin, ang taong bayan baka magpasya Opo. na ang aksyon nyo ngayon ay sasalaminin niya. Dahil pinagpaunan ninyo to, nasa sa inyo yan,
Pero parang kami ay naitsapuera rito. Oho. Di ba? Yes po. Yan po ang talagang tinitingnan mabuti ng ating mga kababayan. Ano ha? Naku, wala na tayong oras pala. Meron pa po. Ang bilis 15 ng minutes panahon ngayon, ano? Oh, 15 minutes pa. Aba, ang ka Jomar Dueñas pala dyan sa Cebu ay nakikinig dyan sa ano, dyan sabi niya, pakibati naman ang aking apo sa pamangkin. Ayon, na si Uno Santos. First birthday niya ngayong araw. Aba, Anong pangalan? Uno Santos. Ang ganda ng pangalan, no? Uno. Opo. Yung kapatid niya. Firstborn siguro yan. Ang di, kapatid niya si Dos eh. Buti na lang merong ganyang pangalan. Yung, sabi niya yung Uno, pang-una yan, di ba? Opo. Mabuti pa siya, inuunan niya eh. Di ba? Uno Kailangan Santos. dapat merong mauna talaga. Yes po. Sa pagsasagip mo, kahit kanino, unahin mo yung pinaka-importante. Ayan, opo. Nako. At binabati din tayo ni Ate Vicky Arsenal Dawopoy dyan. Ba? Oo. Mula sa Britain South. Ayan, sa London siya nanonood. At binabati rin natin, Jen, birthday po ng ka Manuel Santos. Ba? Opo. Tagapangasiwa daw po ito sa Katanawan, Quezon South. Pagbati mula kay ka Nice Gorango Jr. Birthday nyo ang ka Angelo pala. Ay, samantalayin na natin, Nelson. At Sen, ano po, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Angelo Vimanalo ay nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan sa araw na ito. No? Mula po sa aming palatuntunan sa ganang mamamayan, ang amin pong taos-pusong pagbati sa ka Angelo Manalo. Sen? Ayun din, Jen. Ngayon ang birthday niya pala. Opo, ngayon pong Ba't di araw nyo na ito. kagad sinabi naman sa akin? Ngayon po. Huli man daw at magaling. Yes po, Pwede pa rin habol. Happy opo. birthday po, ka Angelo. Sana po ay kagaya ng panalangin ng lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo ay maging matatag kayong katuwang ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Lahat po ng biyayang pangkalusugan sa buhay, lahat po mapasa inyo sa inyong natatanging araw ang inyong kapanganakan. Happy birthday po. Ayan, happy birthday po. Ano ha? Meron pa, haba pa oras pala natin, Nelson, ano ha? Hindi mo ba na ipapakita mo na yan? Baka huminto yung relo ko, bakit? Hindi, ano pa po tayo? 5:45 pa lang. Hinahanap ni Sen eh. Ito ba? Ito, yan. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Ayaw nyo yata ang ipakita sa Kasi Sen, matagal nyo ma- nang ipinagkakait sa akin yan. Yan ba Mahaba yan? pa po kasi yung oras. Kanino nang galing yan? Ito po ay nanggaling mismo sa YouTube, Sen. YouTube. Opo. Alam nila kung anong bahagi na ng... Ay, opo. Silang unang-unang Sila nagbibilang. nagbibilang niyan. Opo. Ayan, oh. Presented to Net25 News and Information for passing 1 million subscribers. Ayan. YouTube, Sen. At ngayon po ay lalo pang dumarami ang ating followers dyan po sa Net25. Pwede ko bang mahawakan man Ay, lang? opo. Kayo pa. Kayo lang umahawak. Pahawak nyo naman sa akin kahit paano naman. Mga kababayan, Ayan po, yan. napakabait po ng dalawang kasama ko. Ayan. Sa unang pagkakataon po, pinahawak po sa akin. Ito ba yung matatawag natin parang plaque? Parang, Ay, opo. parang certificate? Opo, oo. Parang pagkilala Yes po. sa pagkakakuha ng isang record. Yes po. Ito ba yung 1 million? 1 million subscribers. Ayan. Napakasaya naman na mahawakan mo ang isang bahagi man lang At ang ng ating pinagkakaisang diwa Opo. dito sa palatuntunan ito. At ang kasunod niyan, Sen, ay 5 million na po. Yan ang inaabangan na natin. 5 million ang kasunod. Kasunod po. May- 10 million ba? 10 million. Opo. Baka sa taong ito, ay makuha na po Bukas. natin yung Gusto ko 10 million. bukas. Nasa na ba tayo ngayon? Ay 1 million, 1 million 1 pala. million plus na po 1 tayo million. eh. Opo. Kasi yung 1 million, Oy, bakit 10 million naman ang kasunod? Masyado mabigat yata yun. ay yun po ang challenge ng YouTube, Sen. Kung naka 10 million tayo, Opo. ano naman ang... Yayaman na po kami ni Nelson. Doon na po ang talagang pagyaman na namin. Oho. Ang bigat naman pala ng Mabigat tuntunin po dyan. ang, 10 opo. million bago kayo magkaroon ng Yes po. ikayayaman. Opo, yun ang talagang... mabilis lang yan. Yun ang challenge natin, Sen. Kaya nga ang ating mga followers ngayon, Pwede ba natin silang sulatan na ibaba nyo naman ng konti? 5 million man lang para... Kasi nakikita naman nila yung pagsasakit ninyong dalawa. Opo. Para lang makaabot tayo sa ganyang pamantayan. pero kaya natin, Sen. Bakit Wag natin tawagan. Ba't Ako sa tingin ko, napaubo ka?
medyo mabigat po yung challenge ng YouTube, pero kakayanin natin, Sen. Kakayanin Walang natin. mabigat. Yes po. Alam mo, pagkagagawin, di ba? Pagkagagawin, Ay, opo naman. nangyayari. Kaya yun, halimbawa, yung 1 milyong followers, subscribers natin, meron lang kamag-anak na isa o dalawa. Sabihin, oy, i-like nyo nga ito. Sa loob ng ilang araw sen, 10 million na ganyan. Yung 10 million lang, maging times 2, times 3. Yung 1 million pala, di ilang linggo lang po yan. Yun po ang mangyayari dyan. Ganun ba yun? Yes po, yes po. Ang iba ho kasi nating mga kababayan, parang hindi pa kamag-anak niya, ayaw pa. Pero kasunod nun yun na po magiging epekto niyan, Sen. Ano? Sige, isang araw, sasama na ako sa inyo na manawagan sa Opo. ganyan. Ano? Sabi ko nga sa inyo, Sen, kayo naman ang unang matutuwa kung yayaman kami ni Nelson. Hindi Ilan ko ang kailangan natin? pa. 10 million. Gusto mo gawing 32 million eh. Yun na nga yung 10 million, nakakanda ubo-ubo na ako. Ang pakiusap ko sa inyo, kung sakali mang umabot tayo dyan sa tamang panahon, Opo. huwag niyong kakalimutan si Saito. Ay, opo, kasama ho sa Hindi pagyaman sila namin nga yan, Sen. nagbibigay sa akin ng kape. Hindi ko malaman ngayon, mapait-pait na naman. Wala. Hindi pare-pareho ang timpla nito eh. Oo. Nako. Tsak po yan. Paano natin gagawin 32 million? Sa ano? Sa 2028. 2028 ba? sa araw ng eleksyon. Doon tayo sa ano? Lahat ng Nako. boboto. Pa-subscribe natin. Nako. Ayun. Sige po. Yun naman, oo. Hinahanap ko yung naging statement. Kasi di ba ngayon Labor Day, Sen, ano ha? Oo. Mukhang ang ating speaker, Bo GD, ay meron pong mensahe sa mga manggagawa Oh. Wala dito. 3C ba yun? Kung sa ulado mo naman, ano yung diwa nung kanyang message para sa ating manggagawa, yun na lang ang sabihin mo. Nagbigay pugay po siya doon sa ating mga manggagawa. Yon, sa pagulitan na po ng Labor Day, ay nagbigay pugay po si House Speaker Bo GD sa mga manggagawang Pilipino sa loob daw po at labas ng ating bansa. Nagkaroon po siya ng video message at binanggit ni Speaker ang mahalagang papel ng mga ito sa pagpapatakbo at pag-unlad daw po ng ating ekonomiya. At kinilala rin po ng liderato ng Kamara ang patuloy na mga hamon na kinakaharap ng mga manggagawa. Kabilang na po ang isyu ng sahod, yan, benepisyo, seguridad sa trabaho at kondisyon sa pagtatrabaho. Pero bigo pa rin daw po ang Kamara. Nako, na may sa batas ang 200 pisong dagdag sahod. Pagpapababa daw po ng buwis at iba pang mahalagang bills na nagtutulak sa interes at kapakanan ng sektor ng paggawa. Hindi ko sila masisisi dyan dahil Opo. sa kahit ilang milyong pagkilalang sabihin natin, Opo. dadaan lang sa pagdinig nila yun dyan. Palaging gano'n naman nangyayari. Pahalagahan natin sila bilang partner ng ating pamahalaan sa pagdadala ng ating national na pangkabuhayan. Ano? Opo. Pero yung saganang para sa kanila ay inaasam naman nila yun sa mahabang panahon. Hindi lang pagkilala. Kung hindi, yung pagkilala na yon ay bigyan mo naman ng katapat na malaking bahagi ng kanilang ipinagtrabaho sa anumang forma, tatanggipin naman nila yon. Lalong-lalo na kung ang may bibigay mo ay may babalik mo yung kaluwagan sa kanila. Ayun, oo. Pangkaraniwan ng hinahanap nga nila, makaagapay man lang yung tinatanggap nila sa napakataas na presyo na ng mga bilihin ngayon. Totoo. Alam mo, yun ang unang-una na kanilang tatanawing utang na loob at ipagpapasalamat sa lahat ng babati sa kanila. Ayan. Si Pangulong Bongbong naman daw po pala ay nasa General Santos City. Doon ho ipinagdiriwang ang 124th day ng Mayo 1. Ang sektor daw po ng paggawa bilang backbone of the Republic o ang pundasyon ng ating bansa. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyang din po ng Pangulo mahalagang papel ng mga magagawa at tiniyak po ng Pangulo na nananatiling matatag ang administrasyon sa pagtatanggol ng dignidad bawat Pilipino magagawa. Ayun. Alam mo, kung pag-uusapan dyan ay pagtatanggol ng dignidad, Opo. yun ang pinaka-importante sa totoo lang din. Yung dignity ng manggagawa. Yes po. Halimbawa,
yung farmer, manggagawa din yun. Klasipikadong manggagawa yun. Ay, opo. May Oho. panahon pa ba tayo? Alam Meron mo, po, meron po. nakalagpas na tayo. 5 minutes pa, Sen. Opo. Tingnan mo, Jen. Merong nagsulat sa isang dyaryo, binabasa ko. Napakaganda ng pagkakasulat niya, Jen. Actually, yung nagsulat nun, kaibigan ko eh. Oho. Pero hindi ko muna babanggitin dahil wala naman akong... Hindi ko naman pinagpauna sa kanya na babanggitin ko yung pangalan mo. Oho. Ang ganda ng pagkakasulat niya, dinidescribe niya yung pamagat ng kanyang isinulat eh. Sino ang magpapakain sa atin? Aba, sino ang magpapakain sa atin? Opo. Pagka alam mo, tatlong ulit ko na binasa eh. Opo. Nagagandahan ako una sa kanyang pagkakasulat. Napakasimple ng Opo. pagkakasulat. Pero pag binabasa mo, Jen, tumiti mo sa puso ganun po. mo. Malalim, ha? Oo. Kasi May damdamin. nakukuha niyang i-describe eh. Opo. Nakukuha niyang i-describe ha. Magtataka kayo, isang araw, o mamaya sasabihin ko, ibubulong ko sa inyo kung sino. Baka ngumiti kayo. Ganun po. Tingnan mo ha, ang sabi niya, alam po ninyo, nagsisimula yung kahirapan, sabi niya, hindi po sa nakikita niyong mukha nila eh. Oho. Tinignan niya, inobserbahan niya yung isang namimili sa isang wet market dyan. Okay. Parang sa pagkakaintindi ko sa kanyang pagkakasulat, parang sinasalat niya yung bibili niyang bigas. Oho. Tinatansya niya, kinakalculate niya, kaya ko bang bilhin lahat to? So nag-iba siya eh. Oho. Alam mo, sabi niya, yung nagsisimula yung kahirapan, sabi niya, yung kawalan ng access para mabili niya yung Opo. Yung gusto niya. Yung, Iyon ang kalunos-lunos na pagtingin mo sa kanya, yung kinukwenta pa niya eh. Alam mo, basic ito dyan eh. yes po. Parang kaya ko ba? Basic ito eh. Oho. Dapat sana eh, hindi niya nakika-calculate eh. Pero sa dala niyang barya, nag-isip siya eh. Kung kakayanin ba niyang bayaran o hindi. Alam mo, makikita mo sa pagkakasulat niya eh. Oho. Sabi niya, para sa mga leaders, ang pinakamadali kanya, okay, import tayo, import dito. Tama. Siguro, sabi na kasi, political to eh. Opo. Political product ito eh. So, para madali, import ka. Oho. Di ba? Naayos mo lang. Parang ito lang, nabigyan mo lang ng konting solusyon, parang band-aid. Yes po. Kaya yung pamagat ng kanyang sinulat, sino magpapakain sa Sino atin? magpapakain sa akin? Oho. Sa bawat importation na gagawin mo, nababawasan, sabi niya, yung magtatanim ng palay. Oho. Totoo. Hanggang sa darating ang panahon, sabi niya, wala ka nang maibalik sa kanila. Wala na. Wala ka na kanyang maibalik. Opo. Kasi wala ka na ring panahon, sabi niya. Mabigat. Maluluha tayo sa ganyang sitwasyon, Sen. Oo. Ay, nako. Anyway, meron lang ko tayong panawagan. Tinatawagan po ng pansin mga kamag-anak o magulang na sina Maylene Mendoza at Benjamin Valencia Jr. ng batang si Emmy Valencia na noon ay nakatira sa Block 8, Lot 18, Salcedo Street, Villa Grande Subdivision, Lambakin, Marilao, Bulacan. Si Emmy, tinatayang 7 taong gulang nang siya ay samahan ng isang nagmamalasakit na kapitbahay patungo sa Barangay Office of Peace and Order ng Lambakin, Marilao, Bulacan dahil sa di umano'y pang-aabuso sa bata. Siya po'y kasalukuyang nasa pangangalaga at proteksyon ng Yakap Home for Children na matatagpuan sa Philippine Arena, Ciudad de Victoria, Santa Maria, Bulacan. Kung may nakakaalam o nakakakilala sa mga kabagulang o kamag-anak ni Emmy Valencia, maaari po lamang makipag-ugnayan sa social worker ng Yakap Home for Children sa kanilang opisina sa telepono bilang 0939-561-7007. Ayan. Ano ha? Ay, ang Ka-Elmer Paraiso ay nag-text sa atin. Jen, pakibati naman po ang mga fans at nanonood ngayon sa Yokohama, Japan. Sina Pinky Orbe Pontanilla at Dan. Nakikinig din po si Nanay Deli Orbe na masugid niyo pong taga-subaybay. Yan ang gusto kong puntahan dyan eh. Yokohama. Yokohama, Japan. Mura gulong dyan. Napuntahan ko pa lang po yung gulong pa lang. Ang Eric Perez, sa mga taga-riyan naman daw po sa Kalinga ay bumabati din po sa Ka-Angelo ng happy birthday. Salamat po, Ka-Eric. Si Wendy naman ay happy 9th wedding anniversary to Lowell at Rose Ann Deza.
Aba, ayun. Si Ka Allen Mendoza mula naman dyan sa New Territory, Hong Kong. Mula daw po, ayun, fan po kami ni Sen Marcoleta, Kalian Regualios ng New Territory, Hong Kong. Birthday po niya ngayon. Makikibati po. Maraming salamat. Kuya Allen, maraming po salamat sa inyo. No, ha? Ayun. Okay na tayo. Wala nang oras. Natapos din. Sen, maraming pong salamat sa inyo. Salamat din sa inyong dalawa at salamat po sa ating mga kababayang sumubaybay. Sana po ay nakagawa kami ng isang bagay na maaari niyong isip-isipin. Lalong-lalo na po yung binabanggit namin kung paano po i-dispose, kung paano po ang ending ng ginagawang impeachment proceedings sa House of Representatives. Ayan. Pag-isipan po ninyong mabuti dahil may laki po ang kaugnayan nito sa inyong buhay. Ayan. At pag-isipan din po ng mga mababatas ang kanilang gagawin. Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio, magandang hapon po dyan sa kanina Santa Cruz, Zambales. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. Dahil Friday po ngayon, happy weekend. See you on Monday! Bye!